Dito daw yung eksakto kung saan dinala si Emilio Jacinto. Ako lang mag-isa dito sa may loob ng simbahan. Ito yung kauna-unahang sementeryo ng Magdalena. Nakahukay pa kami ng dyan, mga buto. Saan nung banda? Dito lang. Dito mismo sa pwesto na yun, sir. Magandang kahaba yung buto eh. Noong panahon ng Kastila, itong Magdalena ay barangay lang ng Mahayhay. Pero hindi mo iisipin na may ganun dito na istruktura. Hindi mo maiisip bakit magkakaroon din ng ganon. Ay, ito na nga, oh. Ang laki pala niya. Ang Magdalena ay matatagpuan sa lalawigan ng Laguna, isa sa mga pinakamakasaysayan bayan sa rehiyon, at kilala ito sa mayamang kultura at mahalagang papel sa kasaysayan ng Pilipinas, lalo na ng panahon ng revolusyon laban sa mga mananakop. At dito rin matatagpuan ang isa sa mga pinakamatandang simbahan sa Laguna. Ito ang St. Mary Magdalene Church o mas kilala bilang Magdalena Church. Itinatag ito noong ika-18 siglo sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol at naging saksi sa maraming makabuluhang pangyayari at nagsilbing mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bayan at naging saksi sa iba't ibang yugto ng pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan. Ang simbahan ay naging makasaysayan dahil dito nagpagaling at nagtago ang utak ng katipunan na si General Emilio Jacinto matapos siyang masugatan sa labanan sa Maimpis. Ang kumbento ng simbahan na nagsilbing kanyang kanlungan at ayon sa kasaysayan, ang kanyang mga mantsa ng dugo ay matatagpuan pa rin doon at dahil dito nanatiling mahalagang simbolo ang simbahan hindi lamang sa pananampalataya kundi pati na rin sa mga kabayanihan at sakripisyo ng mga Pilipino. Bukod sa makasaysayang simbahan, may mga natuklasan din na hinihinalang sinaunang libingan na may kinalaman sa kasaysayan ng bayan. Ito ay matatagpuan sa Barangay Ilayang Butnong. Ang mga natuklasang ito ay nagbibigay patunay na bago pa man dumating ang mga Espanyol, mayroon ng mayamang kultura at pamumuhay ang mga naunang nanirahan sa lugar. Dagdag pa dito, isa sa mga pinagmamalaki ng bayan ay ang nadiskubring Bahay Kastila sa gitna ng kabundukan na matatagpuan sa Barangay Borlongan. Isa itong makasaysayang istruktura na pinaniniwalaan may mahalagang papel ng panahon ng kolonyalismo. Ayon sa mga kwento at pananaliksik, ang lugar na ito ay di umano'y nagsilbing daungan o hintuan ng mga barko na nagpapahiwatig na ang Magdalena ay maaaring naging bahagi ng sinaunang kalakalan at ugnayan ng pamayanan. Sa kabila ng paglipas ng panahon, ang mga gantong yaman ng kasaysayan ay nagsilbing paalala ng makulay na pinagmula ng Magdalena. Kaya tara, samahan nyo kami sa isang masayang paglalakbay papuntang Magdalena, Laguna. Welcome back po muli sa ating motorcycle adventure. At dumating na po tayo dito sa may bayan po ng Magdalena, dito po sa may probinsya ng Laguna. At nandito po tayo mismo sa may Welcome Ark ng Magdalena. Ayan, yung kanilang Welcome Ark po dito. At nakaparking lang po tayo dito sa may gilid, nagpahinga kami. Kasama natin ulit si Kim Chimoto. So marami tayong tutuklasin dito ng mga historical site bukod sa may simbahan ng Magdalena. At meron mga bagong ruins na na-discover dito a few months ago lang. So papasyalan rin natin at alamin natin yung mga history nung mga ruins na yun. So tara at samahan nyo kami sa isang masayang motorcycle adventure na to papunta sa mismong bayan ng Magdalena. So tara. Summer na guys, pero tayo is nag-iikot pa rin tayo dito sa parte ng Calabarzon. Hindi natin maubos ang mga historical site dito sa may Calabarzon dahil napakadami. Ngayon meron tayong pupuntahan dito ng mga bagong tuklas, ng mga ruins. Papasyalan natin, alamin natin yung mga kwento. Bali, ang unang pupuntahan po natin dito, yung kanilang simbahan, napakagandang simbahan ng Magdalena. At papasukin po natin yon. Papakita ko sa inyo kung ano ba yung makikita natin doon. At kung ano ba yung mga istorya, Kung meron tayong makausap, doon sa may mismong simbahan, mas maganda. Yung daanan na dinadaanan natin ngayon dito, isang diretso siya, kung mapapansin natin. Tapos dito sa may bandang kaliwa is makikita natin yung kanilang sementeryo. Ito guys, meron silang sementeryo dito. Itong sementeryo na to, ang pagkakaalam ko ay tinayo pa noong 1900s. Ayan, titignan natin. Ito guys, Magdalena, Laguna, Municipal Cemetery. Bali 1938 etong sementeryo na to. So napakatagal na ito. Sa kabila na ito, meron din mga nakalibing. Hindi ko alam kung mga tao ba rin na nakalibing dyan sa may kabila. So isa ito sa mga historical site dito sa may Magdalena. Simula doon sa may sementeryo na hinintuan natin, meron na lang tayong 2 minuto para makarating sa may plaza. Ito na ata ang bayan ng Magdalena.
May nakikita na ako mga kabahayan dito. Grabe ang gasolina dito guys. 104. 104 pesos. Napakamahal. Unleaded pa lang yan may mga lumang bahay na rin pala dito. Tayo nadadaanan no. So dito tayo kakanan sa mismong Tolentino Street. Doon tayo pinapakanan ni Google. Ito, meron tayong 7-Eleven na madadaanan. Pwede na tayo dito kumanan guys. Yan, Del Pilar Street. Okay, dito na pala sa Del Pilar Street. Mismong plaza na ng Magdalena yung natin, yung ating eksaktong mapupuntahan. Grabe no. Ito guys nakikita ba ninyo? Napakaliwalas talaga dito sa may Magdalena. So yung kanilang simbahan andi dito sa may kaliwa. Tapos yung munisipyo dito sa may right side. Ang Magdalena Church o St. Mary Magdalene Parish Church ay itinatag noong 1820. Ang simbahang ito ay hindi lamang isang lugar ng pananampalataya, kundi isang saksi sa mahabang yugto ng kasaysayan ng Pilipinas. Noong una, ang Magdalena ay isang maliit na baryo na mayhay na tinatawag na Ambling. Sa paglipas ng panahon, ito ay naging isang ganap na bayan noong 1820, kasabay ng pagtatayo ng unang simbahan na yari sa kahoy at kugon. Ngunit ang simbahan na nakikita natin ngayon ay bunga ng mahabang taon ng sakripisyo at paggawa. Sinimulan ng konstruksyon nito noong 1829 at natapos noong 1855. Itinayo ito gamit ang mga bato mula sa kalapit na ilog at sa pamamagitan sa pilitang paggawa ng mga lokal. Higit sa lahat, ang simbahan ay may mahalagang papel sa Revolusyon ng Pilipino noong 1896. Dito nagtago ang revolusyonaryong si Emilio Jacinto na kilala bilang utak ng Katipunan. Matapos siyang masugatan sa laban, sa loob ng kumbento ng simbahan, iniingatan pa rin umano ang mga bakas ng kanyang dugo. Isang tahimik ngunit makapangyarihang paalala ng kanyang sakripisyo para sa kalayaan ng bayan. Sa bawat bato ng simbahan, naroon ang kwento ng pananampalataya, paghihirap at pakikibaka. Ang St. Mary Magdalene Church ay hindi lamang isang istruktura, ito isang buhay na alala ng ating kasaysayan. Dumating na po tayo dito sa may Magdalena Church at nasa harapan na po natin ang napakagandang simbahan ng Magdalena. Ayan, napakaganda at napakalaki. Kung mapapansin pala natin dito guys, dito sa may right side natin, napakalawak nung kanilang plaza at doon sa banda doon yung kanilang mismong munisipyo. So tara lapitan natin yung kanilang simbahan. Dito sa may gilid tayo dadaan para makita natin yung mismong loob. So wala tayong kausap dito guys dahil ngayon, biglaan yung punta natin dito sa may Magdalena Church no. So bisitahin lang natin yung mismong loob. Papakita ko lang sa inyo kung ano ba yung makikita natin. So ito yung tower nila. Ang taas ng tower nila at talagang lumang-luma na. Pasukin natin dito sa may gilid. Ano pa yung mga makikita natin. Ang kagandahan dito no, yung kanilang plaza, pwede talaga dito lahat ng mga pamilya para mag-picnic, parang ganun yung nakikita ko dito eh. Tsaka siya, ang liwalas ng dito, ang liwalas nung paligid niya. Yan. Habang naglalakad tayo, I think walang tao sa loob ngayon dahil tanghali. So makikita natin dito, simbahan ng Magdalena. Itinayo ng unang simbahan at kumbento, yari sa kahoy at kugon. So yun yung nakalagay dito sa may historical marker nila. So pasadahan lang natin yung loob. So yung pagpasok sa loob, napakalaking pintuan. Ito na yung pinakaloob. At napansin ko agad dito sa may left side natin, ang sabi nila, ma'am, nakausap ko dun sa may office, dito daw yung kanilang palabinyagan. Tapos yung mga instruktura raw dito sa may loob ay original pa raw. Ayan. Parang yun doon sa underground cemetery. Parang ganun yung itsura niya. Yung mga nilagay na pintura. Hindi lang natin mapasok dahil may padlock. So dito tayo. Diretsuin natin dito sa may gitna. Punta tayo doon sa may altar.
So tayo lang naglalakad dito guys sa may mismong loob ng simbahan, no. Sa may left side pala, makikita natin dito yung mga nakalibing. Lapitan natin. May mga lapida ako nakita dito sa may gilid. Ang dami pala dito nakalibing, oh. Diyan sa may loob na yan, may nakalibing yan. Sigurado. Lapitan pa natin yung pinakaloob, yung pinaka-altar. Ang lawak din pala niya guys. Simula dito, doon naman sa may, doon banda, meron silang pulpito. At dito, yung kanilang patron, si Santa Maria Magdalena. Ang kanilang patron. So, tignan natin yun doon sa may harapan dahil ang sabi sa akin ni ma'am sa may office kaganina, kasi dumaan muna tayo doon bago tayo mag-vlog, meron daw ditong tunnel. Ayan, meron din, no? Mga lapida guys, oh. Sa may left side natin, no? Ang tunnel daw guys, nandito sa may likod ng kanilang retablo. Puntahan natin. Na nakahalo blocks na raw yun. Para makita nyo rin. Akitin natin dito. Yan. Papakita ko lang sa inyo. Medyo maskip kasi dito sa may likod ng retablo. Pero ang eksakto daw ng tunnel ay nandoon sa may mga hollow blocks na yan. Medyo madumi lang, hindi natin mapasok, tsaka maskip. Pero dito kita natin yung mga hollow blocks. Yan daw mismo. Meron daw tunnel dyan. Sabi nung napagtanungan natin. So after natin dito, sa may mismong harapan, dito sa altar, is puntahan natin yung talagang pinupuntahan dito sa may St. Mary Magdalene. Yung dugo ni Emilio Jacinto. Malapit lang yun, dito banda. Grabe, kinikilabutan ako guys. Ako lang mag-isa dito sa may loob ng simbahan. Ayan, mataas yung balahibo ko. Dito siya banda. After na itong malaking berhen dito sa kaliwa, merong packet dito na hagdanan. Doon daw natin makikita yung mismong dugo ni Emilio Jacinto. Yan. Dito sa may hagdanan na to. Trakatin natin. Tao po. Walang tao. So meron hagdanan. Hindi ko lang kung papunta ng Choir Loft yan. Pero dito sa right side natin, makikita natin yung mismong marker ng dugo ni Emilio Jacinto. Dito daw yung eksakto kung saan dinala si Emilio Jacinto nung sugatan siya doon sa labanan sa Maimpis. Sakop din ng bayan ng Magdalena. So ito yung marker, mababasa natin dito. Dito napahimpil na may sugat ang katawan ni General Emilio Jacinto noong February 1898. Grabe, no? So dito pala siya mismo dinala nung sugatan siya. At yung mga dugo niya guys, hindi dito daw, sabi. Pero hindi na natin siya makita talaga eh. Meron ako mga nakikita ditong mga mark, pero hindi na ganun ka intact. Ayan, para makita nyo rin. Siguro sa sobrang katagalan na rin siguro, yung ano niya, dugo niya, is parang ano lang siya, parang maiitim ay no. Ganun, naging itim. Hindi natin siya makuhanan. Hindi ko alam kung nakikita nyo dyan. Tapos dito mayroong sombrero. Pero bato yan. Batong sombrero, hindi yan totoo. Dito sa may left side naman, makikita natin, Emilio Jacinto, born December 15, 1875. And then die April 16, 1899. So 1899 siya namatay pala. So init guys. At lalabas na tayo ng simbahan. Punta tayo dun sa may susunod nating destination dito, yung lumang libingan na na-discover malapit lang dito sa may St. Mary Magdalene. So tara, let's go. Alright guys, paalis na tayo ng simbahan. At papunta tayo doon sa may barangay Ilayang, Butnong. So malapit lang siya dito. Doon daw yung natuklasan ng sinaunang libingan. Yun yung pupuntahan natin. Sinaunang libingan daw siya. So nagtatanong-tanong lang tayo dito dahil hindi natin kabisado pa yung mismong Magdalena. Ito to, tanong natin dito. Kuya, saan po ba yung barangay Ilayang Butnong?
Ay, ito. Saan ba yung kuya yung sinaunang libingan? Yung na ano, parang discover? Dating libingan Apo, sinaunang libingan. dito. Yung sa dalawang kanto sa tawag. Pangalawang kanto kanan po. Okay, salamat po. Yung may mangga, may magandang bahay daw, bandro. Okay, salamat po. Salamat po. So guys, ayun, tinuro sa atin ng mga tricycle driver dito. Doon daw natin makikita, malapit dito sa may likod lang ng munisipyo. Pangalawang kanto. Actually, hindi talaga namin kabisado yung mga pupuntahan natin. Pero magtatanong-tanong na lang tayo, no? Para malocate natin yung mga na-discover dito. So dito daw siya banda, pangalawang kanto, tapos sa likod daw ng bahay. Time check tayo guys, 12:44 ng tanghali. Dito daw banda eh. Tay, magtatanong lang, saan ba yung sinaunang libingan dito na parang nahukay, na nilinisan nakaraan ng tourism? Ah, hindi ba? Sige po, salamat. Ayun, parang ito na ata. Ayun ang tsura. Oh. Parang yun na ata. Oh. Pasukin natin, okay lang? Ayan, Nilayang Butnong. Kaya pwede po. Magtatanong lang ya. Pwede pumasok. Kaya magtatanong lang. Dito po ba yung sinaunang libingan? Ah, ito. Saan po banda? Ah, ito. Ah, sige, wait lang po ah. Oo, yan na raw, pre. Okay guys, bali dumating na tayo dito sa may Ilayang Butnong. At kung mapapansin natin, meron tayong nakita ditong parang mga Japanese surplus, no? Diyan sa may kanan. Ito pala yung itsura niya. Dito sa may mismong ruins. Ayan. Tapos meron tayong mga kasama dito, si Tatay. Tay, ano po pangalan niya, Tay? Noel Valenzuela. Si Sir Noel Valenzuela. Sir Noel Valenzuela, ano po, bigyan niyo naman po kami ng konting history about po dito sa ruins. Pwede po natin malapitan. Pwede. Ayan. Sir Noel pala ang ano dito. Pinakamatagal na naninirahan dito sa lugar. Ilang taon na po kayo dito, Sir Noel? Ano na, 35 years na. 35 years, ang tagal na. Mm. Mm. So itong ruins na to, sir, sinasabi po ito na di umano, ito po'y libingan. Ito yung kauna-unahang sementeryo ng Magdalena. Ito po yung kauna-unahan. Yung panahon para ito ng Kastila. Mm. Pero yung mga nakalibing dyan ngayon, Sir Nestor, meron pa rin hanggang ngayon. Meron pa, may mga ano pa dyan. Ah, meron pa rin? Okay, nakahukay pa kami ng ano dyan, mga buto. Mga boto. Oo. Saan nung banda? Dito lang. Ah, dyan sa may taas. Tara. Puntahan natin. Dito. Ah, dito mismo sa pwesto na yan, sir. Oo. Gandang kahaba yung buto eh. Mm. Pero ay binalik din namin. Marami siya patong-patong. Ah, okay. May mga kasama siyang yung sinaunang mga tasa na may mga kulay, yung mga basag na rin. Ay, ganun. Binalik din namin. So, ibig sabihin yung mga buto na yun, yung mga, hindi kaya mga sundalo yun dati na. Ay hindi natin baka mga sundalo rin nung araw. Mm. Pero yung nakagisnan nyo dito, nandito na tong ruins na to. Inabot namin ito, nandito to. Oo. Saka nung unang malaki ito eh. Mm. Pwede makita yung harapan, Sir Oo. Nestor. Ito guys, oh, yung pinakaharapan niya. May makikita tayong butas dito, no? Meron talaga siya anong butas, no? Meron talaga. Oo. Ang galing, no? So, ibig sabihin, possible, dito dati, napasok yung mga buto. Nung una kasi, buong buo ito eh. Ay, ito, buong buo. Pantay ito, ang ganda. Tapos may pa ganun siya. Kapakwadrado. Tapos uli. Oo. Pero bilog siya nung una. Nung unang dating namin dito. Ay, ganun kasi yung mga style sa yung mga dating sinauna, no? May kumukuha kasi dito ng mga dape, ito nga adobe, tulad dito. Dape, yung pang sa pugon. Yung ginagawa sa pugon. Oo. Kaya lumiit na yan. Dati hindi pala ganyan ka, Hindi yan, mas malaki yan, malaki. bilog yan. Mm. Bilog yan na, yung mga nakuha dyan, nabawasan. Pero tayo, ang itsura niya, ganito na talaga.
Mm. Oo. Ang galing, no? So guys, ito yung gilid niya. Makikita natin dito. Ayan. Napapalibutan siya ng mga punong kahoy, no? Ang sabi naman ni Tatay Nestor, ito daw ay malinis dati. Walang mga puno dito, no? Oo. So isa sa mga history pala ng ano to, Tay? Ng Magdalena, no? Sayang lang hindi siya na preserve. Kasi makikita natin dito tayo, ito may mga hagdanan pa. Parang betang-betang ito nung una eh. Tapos ayan na yung pinaka ano sa ibabaw. Dito yan eh, mula dito yan. Mula dito sa may baba. Parang patong-patong yan. Tapos Mm-mm. pagdating dito, bilog na. Ang laki niya nung muna. Dito pala nawasak na, no? Oo. Ibig sabihin etong Ito, simula dito, ang laki niyan. paikot. Paikot yan. Eh, nakuha dito yung ano, yung dape. Oo. Sayang ano. Saka yun nandito, nakuha na rin eh. Ay hindi, meron din po dito. Oh, meron yan. Eh, may mga kumukuha nga nun. Sayang ano, lumiit Tay. na yan. Isa sa mga history ng Magdalena to. So yun, kung pupunta kayo dito sa may barangay, ano po ito? Ilayang Butnong. Idayang Butnong. Sa may likod lang po ito ng ano ng munisipyo. Pwede nyong pasyalan. Ayan. Pero under ano pa ito eh. Study pa po ito Oo. no, under study. Kasi may nagpunta na pala dito ata dati Yung na mga ano. punsya lang bayan, Oo. sila nga nag-ano yan. Hanggang doon siguro. Tapos dito raw sa ilalim nito, may mga nakalibing. Ang galing ano. So yun yung mga nalaman natin dito sa barangay nila Tatay. After natin dito, may pupuntahan din tayo na Bahay Kastila naman. Simula dito is mga 5 minutes lang yan. So tara, samahan nyo kami. Puntahan natin yung Bahay Kastila. Ang sabi dito ni Google is 5 minutes simula dito sa pinuntahan natin na libingan papunta doon sa may Barangay Borlongan, yung Bahay Kastila na tinatawag dito sa Magdalena. Ang dami dito guys, ang dami ditong mga history na parang nasira, no? Hindi na preserve. Sayang lang. Pero hopefully, susunod na pagpunta natin, ma-develop siya. Malapit na raw tayo sa pangatlong destinasyon natin dito sa may Magdalena. Pagdating dito, pinapakaliwa tayo doon sa may kanto. Hanapin lang natin yung barangay tapos magpa-assist tayo sa barangay para malaman din natin yung mga information, no. Ang liwalas dito sa pinagmumotoran natin ngayon, no. Kung makikita nyo dyan, no. Halos walang kalat dito sa Magdalena. Parang naka-maintain yung kanilang kalsada dito na malinis talaga. Dito na daw tayo. Ito Barangay Borlongan. Talungin lang natin dito yung mga barangay staff. Ako po, dumating na tayo dito sa may Barangay Borlongan. At ito yung barangay nila. Ayan. Pamahalang barangay ng Borlongan dito sa may Magdalena. So, ang papunta doon sa may Bahay Kastila is dito sa may kaliwa. Ayan. So, meron sa atin mag-a-assist si Kuya Isyong. Nag-aantay na siya doon sa may gilid. Para makakahingi tayo ng konting information. Ito pala yung papasok dito, no? Medyo malayo daw, mga 20 minutes daw yung lakaran simula dito sa may highway. Papunta doon sa may mismong Bahay Castillo. Kuya, ang tirik ng araw ngayon. Oo nga. Oo. Init. Si Kuya Isyong nga pala yung kasama natin. Siya yung Simplicio Kuala, kung tawagin ako, Isyong. Si Kuya Simplicio, okay, sige. Isyong na lang para ano, yun ang tawag dito sa akin. Kuya Isyong. Bali si Kuya Isyong yung kasama natin papunta doon sa may Bahay Kastila. Pero ano po bang pagkakaalam niyo dun, Kuya? Yung kasi nung una daw ay nung panahon ng Kastila, itong Magdalena ay barangay lang ng Mahayhay. Ngayon, ang parang pinakang dinadaanan, yung lugar na yon, para bagang checkpoint siya kung baga sa ngayon. Ay, ganon? Oo, nung unang panahon, parang checkpoint siya. Kasi kaya doon naglagay ng nung Bahay Kastila. Yung pala, checkpoint pala yun. Parang kung tawagin naman dito sa amin din yon, Simburyo.
Kasi mataas yung tayo niya. Ano siya eh, daungan daw yun eh, sabi niya. Ay, oo. Nung unang panahon, yan daw labak na yan ay dagat. Kaya yung iba pa yon kaysa doon sa tinatawag na ilong na bato. Dito tayo. Ay, dito. Dito. Oo. Kaya napapasok na tayo sa sa gubat. Enchanted. Oo. Ang tanghali. Gandang tanghali po. Pakiraan lang po. May pinasukan kami dito. Papunta dun sa Bahay Castilla. So simula dun Ano sa po may talaga highway. pinaka-pangalan niya? Bahay Castilla talagang tawag. Oo, yung pinakang anong yon kung tawagin Bahay Castilla. Pero nung kung tawagin ng una yon na ay Simborio. Simborio. Oo, Simborio. Okay. So yun nga. Tawag pala dun sa Bahay Castilla noong araw ay Simborio. Nasukal na to ba? Medyo nakakapagod tong vlog namin ngayon. Nahabang nakarin ang gagawin. Medyo mahaba nga. Ibang vlog natin. YouTube. Kauban pala. Oops. Dami aso. Ha? Nawala pala akin dito. Ha? Sige. Magandang At kami pupunta hapon doon po. sa Bahay Castilla, mga vlogger. Opo, magandang hapon po. Magiraan lang po. Opo. Takot yung halos. So yun guys, nakita natin may mga pala dito, may mga nakatira rin pala dito. Along papunta dun sa may Bahay Castilla. So, medyo malayo itong lakad natin ngayon. At may nakita ko ditong tigilid-tigilid. Yun, bayo. Naka-vlog kami, naka-vlog kami. YouTube! Naka-vlog kami. Nahabol kami. YouTube! Naka-vlog kami, naka-vlog. Ito, malimit din pinupuntahan ng mga tao ito. Ay, ito po. O yan, yung lugar na yan. Yan kung tawagin nila landing point. Ay, landing point. Oo, ang ganda. Ang dami dyan nagpupunta, kaya bali yung hawa na rin. Landing point ang tawag. Pinangalanan lang ng mga nag-landing point kasi malimit ng pinupuntahan ng tao. Kung taga-taga saan na rin na napunta dyan. Hop, hop, hop. Uy. Wala yung horse. Wala yung yung kabayo. Natawag yan ay warm welcome. Kung gusto nyo, akyat muna tayo doon, makita nyo yung jam. Kita yan, sige. Akyat tayo. Palipad ka ng drone dito, pre. Doon sa taas. Palipad muna tayo ng drone. Sasaglit tayo bago tayo tumuloy doon para makita ninyo yung Kaya maraming napunta dito, tanaw yung halos palibot, Yung overlooking po. overlooking halos. So yun guys, pupuntahan natin yung landing point dito sa may barangay Borlongan. Eto siya. Ayun, aakatin natin yung may mga puno ng buko sa taas. Puno ng nyug. Ang ganda pala dito, malawak na po Ayan guys, sa right side natin nakikita natin. Pero doon pa raw yung Bahay Castilla. Doon pa, malayo-layo pa. Medyo malayo pa. Ang dami nagpupunta din Buti hindi umuulan. Umuulan, patay. Dito matagal nang hindi naulan. Tagal na pa din umulan dito. Kahit pa tayo doon sa taas, hindi na. Kaya naman. Sige, dito na. Kaya marami nagpupunta dito, napakagandang view. Dito po sa taas. Tanawin. Kita na pala ang banaho po dito. Oo, ayan, ang banahaw. Ay, ito po. Ay, ito, Ayan. banahaw na. Yan ang, ayan. Ayan na. Oo. Mount Banahaw. Ayan yung nung Sierra Madre. Ito, Sierra Madre po ito. Oo. Sa right. Ayan yung ng Kalawan. Kalawan po ito. Oo. Sa left side. Yan guys, sa kaliwa natin yung Kalawan. Woo! Taas. Kaya dito overlooking. Ay, oo Ayan, nga. Ayan na, oh. Ganda, guys. Ayan, oh. Akat pa tayo doon. Ay. Oh. Ito na yan. Yun na yun. Pinakadulo na. Ito, kung gusto nyo makita yung labak, punta pa tayo doon sa bandang yun. Ano po yung labak? Yung tanaw yung labak na yan, nung una siya habing dagat. Sige, tingnan natin. So dati nung unang panahon, Dagat. dagat na pala yan. Oo, yung labak na yan. Kaya meron diyang, kung tawagin, ilong na bato. Doon daw tinatali ang barko noon. Ay, ganun. Dati pala itong dagat.
At yan, no, pag mahal na araw, mga pinupuntahan din ng tao yon. Saka yung Pintong Pilak. Pintong Pilak. Oo. Ay, hindi masyadong tanaw dito yung ano yun. Hanap lang tayo ng dilim. Kaya sa puno. Doon, sa may puno ng yug. Palipad lang tayong drone. Yan. Mainit ngayon. So yun guys, yung inakit namin, no? Kaya ang dami lagi nagpupunta dito. Andun lang naman yung pupuntahan natin doon. Doon lang. Mm-mm. May nagka-camping dito. Mm-mm. Meron, marami. So, pansamantalang titigil mo kami. Ay, grabe, ang ganda pala. Titigil muna kami. I'm alive, I'm alive, I'm alive. Sometimes I gotta remind myself. Take time, take time, take time. Find the light in your eyes, fantasize that we're somewhere else. We're breaking out of the middle, we're flying fast like a missile. Can we hold on just a little longer? Where do we go now? I wanna let my hair down, I wanna scream a little too loud, I wanna stay out till the sun comes up, then I'm looking at you. And how did we make it out, make it this far? Push the pedal on a runaway car, I wanna stay out till my lungs fill up with the breath you exhale. The air is something new, exhale. I tried. Okay guys, diretso na tayo dun sa may Bahay Castilla. Bali sa shortcut na raw tayo. Dito raw yung daanan. May ilog ba tayong dadaanan dyan, ya? Walang ilog dito. Wala naman. Yung Pintong Pilak kung tawagin yun ang tabing ilog. Dito medyo mahirap ang trail dito, Pababa. Yung Pababa. yung Pintong Pilak kung tawagin, makasaysayang lugar din dito sa Ayan amin si yun. Kimchi guys, Yan yung dadaanan niya. Puro mga bato. Pa-sidewalk na lang. Kasi konting pagkakamali lang, pwede tayo dumiretso dun sa baba. Mahirap din paahon. Malayo rin pala. Simula dun sa may highway, yung Bahay Castilla, no? Pero ayos lang. Sulit naman yung pupuntahan natin pagka napuntahan na natin. Basta wag lang umulan. Ay, hindi naman siguro yan uulan. Mga ilang minutes pa tayo, Kuya Isyong. Doon na lang, doon. Yung may kahuyang yun. Ay, may kakahuyan na yan. Oo, yun, doon. Malapit na. Ibig sabihin, Kuya Isyong, matagal na po pala yan nandiyan dyan, ano? Panahon pa nga ito ng Kastila. Ano daw nila nakikita yan? No? Tapos isipin mo, may dagat pala dito, no? Ng araw. Yung labak na yan, dagat daw nung una yan. Kaya doon sa bandang ganon nung Bahay Castilla, may tinatawag na ilong na bato. Talian daw nung mga barko noon. Mm-mm. Ang itsura niya para talagang ilong na may butas pa ganun. Ay, ganon? Nakikita po natin yun. Ay, kung gusto niyong puntahan, Malayo medyo na. malayo-layo. Ngayon, baka kung gusto niyong huwag yung ganitong hapon kasi mainit, dapat sa maga. So, maaga po, no? Mapuntahan pati nyo yung Pintong Pilak. Pintong Pilak. Yun kuweba. May kuweba. Yun ang may lagusan papunta dyan sa simbahan ng Magdalena. Ay, ang galing pre. Meron daw. Sabi niya, di ba may underground water doon? Oo, doon pala yun. Yung sinasabi Yun. na. Lagusan yun. Tapos dyan sa Bundok Banahaw, may lagusan dyan. Kaya ko alam, yung aking ama nakapasok dyan. Ay, ganon. Naabutan pala niya. Doon sila lumabas sa Banahaw. Tapos doon sa may sambat doon inyong dinaanan, may lagusan din yun doon. Kaya napakakasaysayan nung Pintong Pilak na yun. Sayang hindi po na Ang gusto ko nga siya para puntahan ng mga halimbawa, mga turista. Extra income din yun. Oo. Saka yung mga taga rito sa amin, pagka dinadayo na ng mga turista, yung pagtitinda-tinda ng mga magkakaroon ng hanap buhay yung mga taga riyan sa amin. Totoo po. Kaya gusto ko kung talagang ito ay ma-develop.
Sukal na pala, no? Papasok. Oo, Ano siya, palooban na siya. palooban na. Pero may ano siya, may trail naman po, no? Nung kasing unang medyo mahigpit pa dito ang ano, nung uso-uso ang taon labas noon. Mm. May mga sundalo yung tinignan na rin yan noon. Nagpasama din sa akin. Ay, ganon. Sabi, ay konsyal ako noon. Sabi sa akin, konsyal, kung lang ito i-develop, pupuntahan to ng mga turista. Sabi ng gano'n. Ayan po, no? Magawan lang ninyo ng pathway ang paparito. Pupuntahan po talaga yan. Pero ngayon po, kami lang po ang nagpunta dito ngayon. Yung National Historic Commission, pinuntahan na rin yan. Pinuntahan na rin po. Oo. Nandun lang, sa banda rin. Ang sabi nga, babalik daw sila dyan at mayroon silang gustong hanapin na yung parang makatiyak daw na talagang panahon pa ng Kastila. Yun ang inaano nila. Kung nga lang ito yung kasing ano ng aming barangay, hindi pinupursiging ano Wala ito pupursigihin ng mga nakaupo sa aming barangay. Ma-develop ito ng maano ilapit nila sa mga kagaya sa Kapitolyo, kay Mayor. Hindi, ayaw nilang gawin Sa looban talaga siya, no? Oo. Pero hindi mo iisipin na may ganun dito na struktura. Hindi mo maiisip bakit magkakaroon din ng ganon. Tsaka wala talaga nakaabot po, no? Yung mga kagaya nga nung tatay ko noon, mga naabot yung ano niya. Pero sa kagaya namin, hindi na. Hindi na namin naabot yung sistema noon. Yan guys, yung nalakaran natin, no? Malapit na tayo. Medyo malapit na raw tayo. Ayan yan. Pag hindi ka nga lang sanay maglakad ng ano nakakahingal. So may kawad ha. May kawad. Baka kayo maano sa kawad. May ano? May Ayan. bad wire. May barbed wire. Tuwing Biyernes Santo, marami akong yung taong sinasamahan dito. Hanggang doon sa Pintong Pilak. Mga ano po? Tuwing Biyernes Santo, marami akong sinasamahan tao po pa rito. Ay, umakit po dito. Alam din po pala yan. Oo, maraming nakakaalam din ito. Gawa nga ng iniano ko na nga. Ay, nagsisisama sila. Ayun. Ay, oo nga. Ito. Ano? Nasa gitna talaga siya ng kabundukan, ano? Ayan. Ayan na. Yan daw ang daanan nung una Ay, itong ano na to, pat na yan. Ito. Tabi-tabi po. Ay, oo nga. Ibig sabihin dito kaya is yung, ito na yung pat. Ayan. Yan ang daan daw nung una papunta sa Oo. Mahayhay. O kasi Nung wala may pang butas mga siya. sasakyan. Ibig sabihin, doon po dadaan yung bangka. Hindi na ang bangka dyan. Tao lang. Tao lang. Yung bangka, dito lang yan. Dito po. Mm, Kasi sa- ito na yung ano ng tao. Okay. Yan na palang daungan. Yung naandun yung tinatawag na ilong na bato doon sa banda ron. Mabababa pa po ba natin? Oo, halika. Malaki daw to? Malaki. Ang sabi ni Presyong, tao na pala dito, doon lang sa labas yung ano, yung bangka. Oo. Aray ko, dulas. Gandahan. Uy. Tabi-tabi po. Ay, ito na nga, oh. Ang laki pala niya. Ang laki pala niya. Ito, pasukan niyo yung loob. Ito dating ilog.
Hindi, dating daanan daw yan noon papunta sa Mahayhay. So, may tubig dito dati. Wala. At ano lang talagang... Yung, parang lang. daanan lang nung panahong, parang ang kung sa baga, ito yung ginawang checkpoint ng mga Kastila. Mm-mm. Ayun, guys, oh. Ang laki. Tila. Purong bato. Adobe ba to? Hindi. May mga adobe, tapos may simento ding ayan. Mm-mm. Ayan, oh. Iisipin mo, may ganito, no, nagawa nila dito dati, no. Ano kayang may kakwento nito, no? Kung nagsasalita lang tong bato na to, no. Ang dami siguro may kakwento nito. Kasi hindi naman lalagyan ng ganito, eh. Kung walang ano to, eh. May silbi to. Ito nga, dati ganyan din lang Ines. Anong nung gustong yun, Nilalakaw. may treasure daw na, Akala baka nila daw may pinayamasan treasure. ako. At yung treasure Pero nila. hindi mawawala siguro ito ng Oo. treasure. Yan. Yung mga ginto dati, madali lang mahanap eh. Mm. Ayan po, yung binungkal po nila na yan. Oo. May treasure daw. Ano yan? Tiniktek. Tiniktek ng silsil. Mm. Ay hindi rin nila na kaya. Baka nabisto agad sila ng mga tao. Hindi. May nag-aalaga dito. May nag-aalaga. Ayan, ngayon Medyo yun. may pagka-mystery pala tong lugar na to. Sabi ko nga, tabi-tabi po. May pagka-mysteryo yung lugar. May nag-aalaga. Kasi para tayo na sa isang makikita mo. Ayan, oh. Para siyang... Ayun, pwede kayong pumunta doon sa taas na yun, tapos kunan nyo naman ng pababa. Ba't kaya nagkaganto yung tsura ng kawayan? Parang naging harang. Hindi, kaano na lang ng kawayan yan. Yung, Kabagsak? oo, yung kababagsak niya. Tsaka yung lumalawak siya, yung mga puno ng kawayan. Okay. Palawak siya ng Pre, sa harapan mo, pre, may malaking puno. Ito. Ano ba yan? Kawayan din to eh. Laking puno. Ito, hindi na lang kung anong puno to. Hmm. Ito. Kaso hindi na tayo makakakit sa taas. Hindi, pwedeng umakit doon. Babalik Para tayo. makita Balik nyo tayo naman. dati. Dito tayo ulit umunod. Ayan guys, oh. Yan Yung yung may itsura dito sa baba. Yan ay may baliti dito nung medyo malaki-laki na ayaw nga ipalis ng mga sundalo eh. So guys, nakita mo tayo. Sa taas naman tayo guys. Ayan yung itsura, oh, sa likodan namin. Tapos ito daw yung daanan dati. Yan. Kasi pag ganun siya, pag ganun ang itsura niya. Ayan, oh. Makikita natin si Kim. Ayan yung kataas. Yung parang tore na yan. Diyan, kaya is yung ngayon ay taas. Oo. Sige, tingnan natin dyan sa may taas. Magandang kunan dito. Kaya, pahawak nga ako pababa. kamera ya. Yan, umano ka dyan tumuntong ka dyan. Yan. Taas pala nito, no? Mm-mm. Ay, ang taas nga. Oo. So yun guys, oh, pinaka taas natin, dito na tayo. Tapos yun yung pinakababa. Pag nalaglag tayo dito, may kalalagyan tayo. Tapos ayan, may puno ng tumubo din sa Ayo, may puno na. So ganito yung itsura dito sa may taas. Meron talaga siyang, may mga poste pa doon, oh. Tingin ko meron pa nga to sa ibabaw ata, no? Siguro, siguro, meron pa yun sa ibabaw. Yan si Kim sa baba. Ito yung, kasi meron siyang, parang step dito, eh. Oo. May step Kasya siya, pa eh. dito. Kaso nga lang nakakatakot. Yan, no? Bali, galing na tayo doon sa may taas. At nakita na natin yung mismong ibabaw ng bahay kastilyo na to. Ayan siya guys. Kung makakapagkwento lang talaga to, no? Pre, itong itong bahay kastilyo na to, maraming ikakwento sa atin to, no? Kanya nga ako natutunan. Marami, pag mga pumunta kayo dito, mag-sleep kayo dahil maraming yung nakakatusok. So, dito na rin natin tatapusin ang ating video. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa ating episode. At kita-kits tayong muli sa ating susunod na adventure. Maraming salamat po. Bye-bye. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain.
Tightly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching.